Gagawa tayo ng no-bake na banana creamy cake or pwede ding tawagin na banana cream cake. And syempre sa walang mga oven, magdiwang kayo dahil pwede siyang lutuin sa steam. Tapos ay palamigin natin at i-cut natin ito sa desired shape. Optional naman ang paglalagay ng palaman, ito ay dulce de leche at saging. Tapos ay lagyan natin ng cream. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Ayan, so unahin natin ang ating moist na banana cake. And syempre, kailangan natin ng saging. Ito ay bongolan. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa inyo dito sa saging na ito. Pero ito ay kahit hinog, berde pa rin yung kulay. At syempre, mas masarap gamitin sa banana cake ang overripe na saging. So, dahil mas mabango siya kung napapansin nyo at mas malinamnam ang banana cake natin. So, ayan. Mag-mix na tayo. So, unang gawin natin ay i-mash natin ang ating mga saging. Kung bibili kayo nito sa market, sabihin nyo yung pang banana cake, alam na nila yan. Ayan, na-mash na natin, itabi na muna at gawin natin ang buttermilk. Para sa buttermilk mixture natin, lagyan lang ang gatas ng white vinegar. Haluin lang natin yan at iset aside na muna natin until gamitin natin siya sa ating cake na mixture. At mapapansin nyo yan mamaya, medyo magka-curdle yan or may mamumuo. Dito naman sa bowl, meron tayong all-purpose flour, lagyan natin ng baking soda, baking powder, at maglagay tayo ng konting asin at cinnamon powder. Ang cinnamon powder naman ay optional. Tapos ay i-mix na muna natin ito. Pagka-mix, iset aside na muna natin at sa separate bowl naman ay i-mix natin ang brown sugar, white sugar, cooking oil, ang gamit ko ay vegetable oil. Maglagay din tayo ng itlog. At eto naman ang ating DIY na buttermilk. Kung napapansin nyo, may namumuo na. So, ilagay na natin yan dito sa ating bowl at maglagay tayo ng konting vanilla essence. Tapos ay i-mix natin ng mabuti. And then, i-mix natin ang dry at wet ingredients. At ilagay na din natin ang dinurog natin na mga saging. Tapos ay haluin natin ng mabuti. Ang gagamitin ko naman na molde natin ay etong bilog na cake pan. Pero pwedeng gumamit ng square or rectangle. Hindi lang kasi kasya dito sa steamer yung rectangle ko. So, eto na lang bilog. And yes po, kung gusto nyo gamitin yung microwavable, diretso na, pwede siyang steam. Kung yun yung gusto nyo na packaging, so pwedeng dun nyo na ilagay yung ating banana cake na batter. I-divide nyo lang into mga siguro 4 to 5 equal parts. Depende na yan kung gaano kapal yung gusto nyo kada cake. So, pwedeng ganun din. Or pwede din sa bilog na microwavable. So, lalagyan din natin siya ng parchment paper para pagtanggal ng cake, hindi ako mahirapan. Pero kung wala kayong parchment paper, pwede naman mag-lightly grease ka ng cooking oil. Yung hindi matapang na cooking oil, vegetable oil, ganun, pwede. Tapos, mag-dust ka ng konting harina. And dahil hindi ako gagamit ng oven sa pagluto ng ating banana cake, dapat ay nagpapainit ka na ng tubig dahil sa steam natin siya lulutuin. Ibuhos lang natin ang cake batter sa ating cake pan. Tapos ay ilagay natin sa steam basket. Ayan, so isa lang na natin. So maglagay tayo ng malinis na cloth para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating cake. Ayan. So, i-wrap natin yung takip natin ng ating cloth. Salang na natin yan. At i-steam natin for 45 minutes over medium-low heat. After 45 minutes, i-check natin siya. Pwedeng gumamit ng toothpick or barbecue stick. Ayan. And kapag hindi nabasa ang ating cake, ay luto na yan. So, hanguin natin at palamigin natin for 5 minutes. Tapos ay tanggalin natin sa molde. Ayan. So, babalik rin ko lang siya sa cooling rack. Tapos, tanggalin natin ang cake pan at ayan, sumama yung parchment paper. And hayaan lang muna natin yan na lumamig completely. At kapag lumamig na, i-cut natin ang cake sa shape ng container na paglalagyan natin. So, hahatiin ko na muna siya para hindi masyadong makapal yung ating cake base.
And ayan, so meron tayong 2 layers ng banana cake. And yes, pwede mo na itong kainin kung gusto mo na plain na banana cake lang. Ayan, so ikat na natin siya sa gusto natin shape or dun sa shape ng container na gagamitin natin. And syempre dun sa matitirang mga tinabas natin na cake ay pwede natin itagpi-tagpi. So ilagay natin ang kinat natin na cake sa ating container. Ngayon naman ay gawin natin ang ating cream base. So meron tayong all-purpose cream, meron tayong condensed milk at maglalagay ako ng gelatin. Ito ay clear and unflavored. Naglalagay ako ng gelatin kapag gumagawa ako ng mga cream cake dahil ayaw ko na super runny yung cream. Ito kasing gelatin, ginagawa niya, hindi naman firm yung ating cream. Pero para bang nagsiset siya, hindi yung super runny, hindi ganon. Kung ayaw nyo maglagay ng gelatin at gusto nyo na hindi runny ang ating cream, pwedeng gawin yung ice cream cake ang ating cake. So, pwedeng ilagay sa freezer para tumigas yung cream. So, yun nga, magiging ice cream cake yung dating niya. So, masarap din yun. So, ayan, mag-mix na tayo. So, una, lagyan natin ng tubig ang ating gelatin. Ito ay hindi mainit, hindi malamig. At siguraduhin na lahat ng grano ng gelatin ay basa. I-set aside natin at hayaan natin itong mag-bloom. Sa ating bowl naman ay ilagay natin lahat ng ating all-purpose cream. Ito ay 3 pack. And dapat po chilled ang ating mga all-purpose cream ha, dapat malamig. Tapos ay i-whip natin ito until mag-double ang size or volume ng ating cream. I-set mo lang sa high speed. And ayan, eto na ang ating cream. Ngayon naman ay lagyan natin ng mainit na tubig ang ating gelatin. Tapos i-mix natin ito until ma-dissolve ang gelatin. Tapos ay hayaan na muna natin mag-cool down yung ating gelatin. So, i-mix na muna natin ang condensed milk sa ating cream. And yes po, ang condensed milk ay chilled overnight din. Ayan, i-mix natin yan na mabuti. Tapos ay i-mix na natin ang ating gelatin. And maglagay tayo ng konting vanilla essence. And ayan, nahalo na nating lahat, so mag-assemble na tayo. So maglagay na tayo ng cream sa ibabaw ng ating banana cake. So eto ang pinakasimple, banana cake lang at cream, walang palaman. Next version naman ay lagyan natin ng dulce de leche. Sa paggawa naman ng dulce de leche, ilalagay ko ang recipe link sa description box. Ayan, so mag-spread lang tayo ng konti sa ating dulce de leche sa ating banana cake. And maglagay tayo ng slices ng saging. So, pansin nyo, parang siyang banoffee style, diba? Tapos, lagyan natin yan ng ating cream mixture. And kung gusto yung maglagay ng toppings, mas maganda na i-chill na muna natin ito overnight para mag-set yung cream. Para hindi lumubog yung toppings. Ayan, nag-set na yung ating cream. So, maglagay tayo ng dulce de leche. Mag-drizzle lang tayo. Actually, kahit anong toppings na gusto nyo ay pwede. And then, mag-shave tayo ng milk chocolate or kahit anong chocolate na gusto nyo. At kapag hindi pa kakainin, keep refrigerated. At ayan, eto na ang ating no-bake banana cream cake. Ayan, so tikman na natin. Eto yung walang palaman na saging and dulce de leche. Ayan siya. Masarap pa rin siya kahit wala yung palaman. Ang sarap talaga. Alam niyo yung simpleng banana cake, mas nag-elevate siya dahil sa cream. Ang sarap talaga ng combination. Tignan nyo. Ayan siya. Okay. Tikman natin yung may palaman na saging and dulce de leche. Okay. Ito. Actually, isa lang dito ang wala eh. Yan lang. So, eto yung meron. Okay. Tikman natin. Ayan siya. Tikman natin. Same. Parang extra special lang to dahil may mga extra tayong nilagay. Pero, same talaga.
Malinamnam. And again, pwede nyo talagang lagyan ng ibang twist kung ayaw nyo ng dulce de leche. Pwede naman na tsokolate or pwede din na peanut butter. Kahit ano. And kung gusto nyo yung cream mismo, lagyan nyo ng caramel flavor o yung dulce de leche natin. Yung gawin mong substitute sa regular na condensed milk. Lagyan nyo ng banana essence kung gusto nyo. Tapos yung topping, pwede lagyan ng peanuts. Basta sa ganitong mga style na cake, pwede talagang maging creative. Lagyan nyo ng sarili nyong idea kung meron kayong gusto. And sa size naman, pwede hindi ganito. Pwede yung mas maliit or malaki, yung full size talaga. And again, yes po, kung gusto nyo na bake ang banana cake mismo, pwede. Eto lang syempre dahil wala akong oven, so sa steam ko siya iniluto. Pero pwede talagang i-bake sa oven yung ating banana cake. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!